Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan. Alam niyo ba na dahil nga po sa natuloy na po yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, talagang 99% po ng mga Pilipino at talagang tuwan-tuwa po at talagang hangang-hanga po sa administrasyong Marcos. Dahil nakita nyo naman, sa totoo lang kung iisipin po nating mabuti, marami na pong nagdaang mga administrasyon. Pero hindi nila nagalaw o hindi nila napaimbestigahan ang DPWH. Marami ng mga administrasyon ang nagdaan, pero walang nakagawa sa ginawa ni PBBM na kung saan ay pinaimbestigahan lahat ng mga politikong tiwali. Kahit pa ito ay kanyang kaalyado, kahit pa ito ay kanyang pinsan, nakita nyo naman mga kababayan. Kaya po, pati yung taga-ibang bansa ay humahanga po sa ating Pangulo at talagang bilib na bilib po ang taga-ibang bansa, lalong-lalo na yung mga pinuno, mga presidente, sa ating mahal na Pangulo dahil nakita nila na parang nabuhay po sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung maaalala ninyo, base po sa mga kwento at base na rin sa aking mga narinig sa mas nakakatanda sa akin. Noong panahon daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., marami siyang mga kaalyado na sinubukan yung kanyang pagiging tapat sa taong bayan. Maraming mga kaalyado ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nangahas na magnakaw sa taong bayan. Alam niyo ba kung anong ginawa ng ama ng ating mahal na Pangulo? Pinakulong niya mismo. Kaya simula nung ginawa yon ng tatay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa pamumuno ng kanyang ama, wala nang korupsyon ng mga panahon na yon. Dahil lahat ng mga politikong magnanakaw ay talagang pinapakulong niya. So ito ngayon ang nangyayari, mga minamahal ko mga kababayan. Ito ngayon ang nangyayari. Lahat ng mga kurap, tanging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lang ang nakagawa na paimbestigahan at ipakulong. Noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, yung mga politiko na dapat ikulong dahil sa sila ay nagnanakaw, abay, imbes na ikulong, paimbestigahan, inililipat lang po sa ibang departamento para maiiwas sa isyu ng pagnanakaw. Kung maaalala ninyo, yung sa Bucor, na-isyuhan tungkol sa shabu, imbis na tanggalin, hindi pala sa custom pala, sa customs, imbis na tanggalin, paimbestigahan dahil nai-involve sa droga, nilipat lang sa ibang departamento. Nilipat lang. Ibang-iba kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakita nyo si Bunuan? Sino ba ang nagtalaga kay Bunuan? Sige nga, sino ang nagtalaga kay Bunuan bilang sekretary ng DPWH? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nung nalaman niya na may korupsyon na nagaganap, malawakang korupsyon na nagaganap sa DPWH, mismong yung kanyang tauhan ngayon, na si Bunuan, nakakulong na. Tama? Yan ang totoong leader. Noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, nung natunugan niya, nung nalaman niya na talamak ang korupsyon sa pamumuno ni Mark Villar, anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Wala siyang ginawang pag-iimbestiga. Wala siyang naipakulong kahit isa man lang mga contractors na mayroong ginagawang kabalbalan. Sa halip, anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Anong sabi niya? Ito yung sabi, pakinggan ninyo mga DDS, ito yung sabi ng poon ninyo na sinasabi ninyong matapang at galit sa korupsyon. Hindi ko kaya yung korupsyon dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, duwag siya, takot siya na mawalan ng mga kaalyado. Dahil nung panahon na yon, para sa mga hindi nakakaalam, lahat po ng involved sa korupsyon, lalo na sa pagnanakaw ng pera ng flood control, sa mga proyekto, sa kalsada, sa iba pa,
mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil takot siya na mawalan ng kaalyado, nagduwag-duwagan siya. Alam ko naman may tapang siya, pero pagdating sa punto na yon, masasabi natin na naging bakla si Rodrigo Roa Duterte, naging duwag si Rodrigo Roa Duterte. O sabihin na lang natin hindi siya duwag, o sabihin na lang natin kaya hindi niya pinakailaman kasi isa din siya sa magnanakaw. Sa katunayan, trilyon-trilyon ang ninakaw ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan pinagparti-partihan ng kanyang mga anak na si Sara Duterte, Paulo Duterte, Basti, Kitty, pati yung kanyang kabit at maging yung kanyang legal na asawa at mga kaapu-apuhan, lalong-lalo na yung kanyang mga aso, yung kanyang mga kaalyado. Pinagparti-partihan nila yung pera ng taong bayan na dapat sana'y napapakinabangan ng taong bayan. Kaya ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po natin maitatanggi at hindi natin masisisi ang taga-ibang bansa kung bakit ganun kalaki ang kanilang respeto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakita nyo naman, habang sinisira ng mga Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaangat at talagang kinikilala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang matino, mahusay, magaling, makatao na presidente, higit sa lahat makadiyos. Nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, nagagawa ba niya yung nagagawa ni PBBM? Hindi. Walang ibang ginawa si Rodrigo Roa Duterte kundi paniwalain ng mga Pilipino na siya ay simple. Siya ay makatao, makadiyos. Pero bandang huli, natuklasan, front lang niya yung banig na ginagawa niyang pang-cover doon sa likuran niya sa tuwing merong mga media. Pero ang katotohanan, yung pader niya ay nagkukuti-kutitap sa ginto dahil yung trilyong-trilyong pera ng taong bayan ay nasa bulsa niya. Magaling talaga. Inamin naman niya ni Rodrigo Roa Duterte na napakagaling niyang mag-arte. Napakagaling niyang magpanggap. Magaling silang gumawa ng mga istorya. Siyempre, kapatid ng magaling gumawa ng istorya ay yung magdrama. At yan ay napatunayan naman. Sabi ni Rodrigo Roa Duterte, ang inaasahan lang daw niya yung pension niya. Pero, saan niya kinukuha ngayon yung pinambabayad niya sa mga abogado niya doon sa ICC? Na kada hearing ay 150 million. Sige nga, habang tumatagal, mas lalong nauunawaan at naiintindihan na natin na yung Rodrigo Roa Duterte na nagpaniwala sa atin ay isang dyablo. Isang dyablo na napakagaling magsalita. Isang dyablo na napakagaling mangakit ng mga tao. Isang dyablo na kung saan ay talagang sa bagay, alam niyo ba kung ano ugali ng dyablo? Pumapatay, naninira, nangwawasak ng buhay ng tao. Yan ang ginagawa ng mga Duterte at diyan po sila sanay. Inamin po yan ni Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, sa nangyayari po ngayon sa pagpapanagot ni PBBM sa lahat, siya po ngayon ay ehemplo. Alam niyo ba si PBBM, siya po ay huwaran ng lahat ng mga pinuno sa buong mundo dahil sa kanyang pagiging tapat, dahil sa kanyang pagiging magaling na leader. Alam niyo ba, bansang Japan, kahit yung Amerika, yung mga leader dyan talagang hangang-hanga kay PBBM dahil siya lang ang katangi-tanging pangulo na walang inaatrasan. Kahit na tingnan nyo paano ko nasabi wala siyang inaatrasan, kahit yung mga sungayan nung panahon ni Noynoy at nung iba pang mga naging alam nyo, sa totoo lang, ang kinakatakutan talaga ng reliyon na to, ng mga sungayan, Marcos. Kung maaalala ninyo, nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ni-raid yan yung iglesia ng mga sungayan, ni-raid dati yan. Si Enrile ay pa noon, Chief of Staff, kundi ako nagkakamali, ng Armed Forces of the Philippines. Kaya ngayon,
Dahil gumagawa na naman kabalbalan nitong iglesia ng mga sungayan, hindi malayong mangyari na ipaparade din yan kapag sumobra na sila. Oo, maniwala kayo sa akin. Pag hindi sila tumigil sa kanilang kabalbalan, sa kanilang katarantaduhan, sa kanilang pagsisiga-sigaan, akala mo kung sino ng mga hari, maniwala kayo. Pag hindi tinuruan ni PBBM ng leksyon yung iglesia ng mga sungayan na yan, kaya nga galit na galit yung mga iglesia ng sungayan eh. Dahil tanging si PBBM lang ang hindi nagpahawak sa liig. Tanging si PBBM lang ang hindi nagpadikta sa mga sungayan na ito. Yan ang totoo at talagang matibay at matatag na pangulo ng ating bansa. Hindi nagpapadikta sa mga sungayan. Hindi nagpapadikta sa isang reliyon na akala mo kung sino na, akala mo kung sino ng matatag, akala mo kung sinong talagang totoong reliyon. Kulto naman. 'Di ba? Kulto naman. Kaya nga tumutulong itong mga sungayan na ito sa mga demonyong mga politiko dahil isa din sila sa hindi na nakakagawa ng mga kabalbalan, lalong-lalo na yung mga membro ng sungayan na ito na involved sa droga. Alam niyo bang maraming mga membro ang iglesia ng mga sungayan na involved sa droga, involved sa mga masasamang gawain? Tingnan niyo yung kulungan. Hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng kulungan sa buong bansa, tingnan niyo. Napakaraming iglesia ng mga sungayan. Ang daming iglesia ng mga sungayan na nandiyan dyan. Tapos pag umasta sila, akala mo kung sinong mga disente, akala mo kung sinong mga prepekto. Pero napupuno ang kulungan dahil sa kanila. Dahil karamihan sa kanila involved sa droga. Tapos kung magmalinis, akala mo 'di ba? Kaya galit na galit po yung reliyon ng mga sungayan na yan dahil unang-una din yung pinuno mismo, yung mga pinuno mismo, yung hindi si Eduardo Manalo, yung mga konseho niya o yung mga board of trustee nila, kung ano bang tawag diyan. Sila ang talagang nagkakapera. Kaya nga sa totoo lang, talagang bilib na bilib po ang mga Pilipino kay PBBM. Yan ang totoong leader, hindi nagpapadikta sa isang kulto. Hindi nagpapadikta sa isang reliyon na ginagamit lamang ang kanilang mga membro para magkapera, lalong-lalo na tuwing eleksyon. Huwag na tayong maglokohan, lalong-lalo na kayong mga leader ng mga sungayan. Kahit hindi nyo aminin, alam namin at maraming magpapatotoo niyan na ginagamit ninyo yung inyong mga membro para magkaroon kayo ng napakaraming pabor sa gobyerno. Kasinungalingan ninyo, ayaw nyo pang aminin. Yan ang hirap sa inyo, kayong mga sungayan kayo Lahat-lahat na nasa inyo, nagpapanggap na kayo na magaling, nagpapanggap na kayo na malilinis, pero sinungaling pa rin kayo hanggang ngayon. Sinungaling pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya galit na galit kayo kay PBBM kasi hindi siya nagpapagamit sa inyo. Hindi siya nagpapahawak sa liig sa inyo. Sino ba naman magpapahawak? Membro nyo nga mismo nag-aalisan na sa inyo dahil sa kakapalan ng mga pagmumukha ninyo, dahil sa kagarapalan ninyo sa pagnanakaw ng mga abuloy ng mga membro ninyo. Wag na tayo. Kayong mga iglesia ng mga sungayan, kung ako sa inyo, para hindi kayo manatiling mga sungayan, umalis na kayo sa reliyon na yan. Gagamitin lang kayo niya sa mga rally-rally. Gagamitin lang kayo niya para manggulo sa gobyerno. Tignan nyo nangyari, yung mga nanggulo dun sa rally, sa mga pulis. Naligtas ba ng iglesia ng mga sungayan? Hindi. Pababayaan lang kayo niyan. Pababayaan lang kayo niyan. Pagkatapos kayong gamitin, pag nakulong na kayo, wala na. Iiwanan kayo sa area ng reliyon na yan dahil kulto yan. Yan lang ang masasabi ko. Kaya mabuhay po si PBBM. At lahat po ng mga Pilipino, tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil nagkaroon tayo ng isang leader na tunay na hindi nagpapadikta sa isang kultong reliyon, lalong-lalo na sa kultong sungayan. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.